Napag-usapan natin ang patungkol sa may strength nitong si Twilight kung saan ay mas malakas na daw ito compared kay Veldanava. Pero bago natin simulan itong video na ito ay i-roll muna natin ang intro. Hello everyone and welcome to my channel, ang inyong source ng Tagalog na Tansura Contents. Sa channel na ito ay pinag-uusapan natin ang mga nangyayari sa may Tansura Universe. So without further ado, let's get into the video. Balak pala nitong si Twilight na patayin si Veldanava at perfect na nga daw ang kanyang preparation dito. Marami na siyang i-consider na cases pero unfortunately hindi daw nag-resurrect ito kaya ang kanyang ambisyon na ito ay nanatiling unfulfilled. Pero since matagal na ang hindi bumabalik itong si Veldanava ibig sabihin nun matagal na rin itong si Twilight na inire-refine ang ultimate skill niya in preparation nga sa pagbalik ng creator eventually. Itong ultimate skill daw na ito at the very top of the Great Sin series pero wala daw itong power na mag-dominate sa mga lower level skills na kagaya na lang ng Justice King Michael na kayang kontrolin ang mga angelic series. Ang mga demon type abilities daw kasi inherently free, immune to being dominated ito mga ito, kaya walang katulad ng Regalia Domination sa kanila. Kung may Regalia Domination ito napaka-overpowered nito lalo kasi if meron itong control sa mga users ng Great Sins kasama doon pati yung Beelzebub dati nitong si Rimuru. Pero kahit wala itong Regalia Domination overpowered pa rin itong ultimate skill nga nitong si Twilight kasi meron itong capability na i-reduce ang kahit na ano into nothingness. Basically, kaya nitong pumatay ng kahit na ano. Meron kasi itong kakayahan na mag-create ng kanyang sariling world kung saan walang kayang makatakas. Katulad na lang rin ng mga world system skills nitong si Lazition at nitong si Diablo na World of Illusion at Temptation World. Ang version naman nitong si Twilight ang kanyang Eternal Recurrence na under ng kanyang Angra Mainyu. Meron daw itong specialty na trample ng free will ng ibang mga tao. Sabi nitong si Twilight magdudusa daw itong si Testarossa. Then ini-activate nga nitong si Twilight ang world system skill niya at nilaman nga nito itong si Testarossa. Dahil sa skill na ito napunta itong si Testarossa sa isang lugar na described as pseudo hell kung saan nakaka-experience ang mga victims ng unending na nightmares. Nightmare for eternity. Wala daw nakakatakas dito once na nakaptured ka na nitong atake na ito. Pero hindi lang yon. Habang may nakakapture pala itong skill na ito lalong lumalakas ang King of Evil na ang Mainyu. Kahit daw ang mga primordial demons walang takas dito kasi kahit namatay at mai-reborn sila dito rin sila sa may loob mai-reborn. So basically eternal suffering ito para sa isang primordial demon. Talagang literal na impyerno until eventually mapagod daw ang soul nitong mga primordials na ito at mawala on their own. Sobrang thrilled nitong si Twilight kasi ngayon nga na-trap niya itong si Testarossa na kanina pa walang respeto sa kanya. Kaya pala God Killer ang nickname nitong ultimate skill na ito kasi maging ang God daw hindi makakawala dito once nahuli na nga siya nito. Kaya sabi nitong si Twilight wala daw takas itong si Testarossa. Pero nagulat itong si Twilight kasi wala nangyari sa may White Primordial. Nilamon nga itong si Testarossa ng darkness pero naka-activate pa rin ang White World nitong si Testarossa at protected itong si Testarossa nitong White World na ito. Nakalutang itong si Testarossa ngayon at nakangiti ito sa kanya. Gulat na gulat itong si Twilight dito. Nakaramdam siya ng inis at shock na para ba nakakita siya ng unexpected na experimental result inside the laboratory. Pero unlike inside the laboratory hindi matanggap nitong si Twilight kung ano talaga nangyari. Kaya nagsalita itong si Testarossa na naguguluhan daw ata itong si Twilight. Napaka-foolish daw talaga nito kasi hindi nito agad ito na-realized. Nag-reply naman itong si Twilight sa kanya na ano daw nangyari. Bakit daw unharmed itong si Testarossa? Ngayon walang pakialam si Twilight na tinatawag na naman siyang foolish nitong White Primordial. Ang pinaka-concern niya bakit nga hindi gumana ang skill niya. Dapat daw kasi patay na ngayon itong White Primordial. Pero ngayon nga completely unharmed ito. Ni wala man lang konting damage na naidil ang kanyang atake. Kaya ngumiti ng malalim itong si Testarossa at nag-announce siya ng despair sa kalaban niyang si Twilight. Kasi sabi nitong si Testarossa gusto daw bang malaman nitong si Twilight kung ano ang itsura ng tunay na destruction. Maswerte daw ito kasi ipapakita niya daw dito ngayon. Kasi ngayon tapos na daw ang kanyang ginawang preparation. After sabihin niyo nitong si Testarossa bigla naging cold ang mga ngiti niya and then ini-carry out niya ang kanyang plano. Ito pala pinaghandaan niya from the very beginning. Ginamit nitong si Testarossa ang kanyang atake na tinatawag na nihilistic end. Bigla naging totally white ang dark na mundo at maging ang ice at ang snow nitong si Felside na-cover na rin ng white darkness na ito. Nagulat itong si Lamos kasi ngayon hindi
hindi na nila makita talaga kung ano nangyayari. Nakakakita sila ng white pero white darkness ito. Totally nawala ang kanilang view sa may battlefield nang dahil dito. Napabilib rin itong si Rain at sabi niya as expected daw kay Testarossa. Talagang worthy daw ito na maidrawing niya. Ipipaint niya daw ito later. Lahat ng nasa may sidelines ay nagulat maliban na lang sa isang individual. Ito ay walang iba kung hindi itong si Sokka. Pero hindi dahil sa hindi impressive itong ginawa nitong si Testarossa, kundi dahil hindi pa strong enough itong si Sokka para ma-realize kung ano nangyari. Ang kanyang magic perception ay useless sa may case nila ngayon. Basically, ay walang senses itong si Sokka dito. Napansin lang ni Sokka na naging white palalo ang kanilang paligid, pero hindi rin naging ganun ka-noticeable sa kanya. But still, kagaya ng iba, ay natuwa na lang rin itong si Sokka. On the other hand naman, ay naging desperado itong si Twilight. Currently, sinusubukan niya ma-grasp ang situation. Naka-activate ngayon ang kanyang thought acceleration by millions at even tens of millions of times na faster than normal. Pero hindi niya pa rin maintindihan kung bakit na-overwhelm ang power niya nitong power ng white darkness nitong si Testarossa. At dito na muna natin tatapusin itong video na ito. Kung nagugustuhan mo itong mga videos natin, ay please consider joining the membership para mapanood mo na agad ang mga kasunod na part dahil palaging advance ang ating mga members. Also, ay please consider leaving a like at mag-comment ka na din para ma-boost naman tayo ng algorithm.